Hello mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog natin mga Spark, pag-uusapan natin na ang mga bagay na dapat mong baguhin para hindi ka na matiis ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masunod po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na dapat mong baguhin para di ka na matiis ng isang lalaki is baguhin ang masamang pag-uugali. Yan ang unang bagay na dapat mo talagang baguhin upang ang isang relasyon ay magtagal at maging matatag. Kaya nasisira ang isang relasyon o ang pagkasamahan ng dalawang magkasintaan o nag-iibigan ay dahil sa ugali talaga naman di maganda. Hindi laging ang lalaki may problema. Sa totoo lang, minsan yung babae din ang may problema sa ugali niya. Hindi lahat, yung karamihan sa inyo, alam ko mababait na babae. Pero yung iba sa inyo, talaga namang napaka-toxic ng attitude. Talaga, ayusin nyo yung personality nyo. Pakikisama nyo sa asawa nyo, sa boyfriend nyo. Kaya ngayon, tinitiis ka. Ngayon, nalulungkot ka. Ngayon, talaga namang nagtataka ka pa. Diba? At nagsisisi ka na. Dahil tinitiis ka niya ngayon. Kaya naman ka-inspired. Kung alam mo sa sarili mo, na may masama kang pag-uugali, dapat mo yung baguhin. Yung may problema sa iba, di matanggap di maamin, pinagtatakpan pa, pinaglalaban pa, siya parawan tama. Kahit alam nyo sa kanyang sarili, na may baluktot siyang pag-uugali, tanggapin mo yung sarili mo, na ikaw ay may ganyang pag-uugali, tapos baguhin mo. Diba, huwag ka magbulag-bulagan sa sarili mo, niloloko mo sarili mo Alam mo, ikaw lagi ang tama. Kaya yung boyfriend mo, yung asawa mo, nabubuisit na sa'yo, at ngayon, tinitiis ka. Yung iba lang naman sa inyo. Diba? Ka-inspired. Sa mga bagay na dapat mong baguhin ang masamang pag-uugali. At kapag nakita ng isang lalaki na ikaw ay nagbabago na, nagiging okay na ang ugali mo, at hindi ka tulad ng dati, malamang sa malamang ka-inspired dahil mahal ka pa rin niya, sigurado ako doon, ay hindi ka niya titiisin. At ang pangalawang bagay na dapat mong baguhin para di ka matiis ng isang lalaki, huwag mong ipapakita na hindi mo kayang mawala siya. Yun ang pangalawang bagay na dapat mong baguhin. Lagi nyo kasing pinapakita yan Lagi nyo kasing pinaparamdam sa kanya yan na ikaw ay laging takot na mawala siya. Kaya inspired, di ko naman pinapakita, di ko naman pinaparamdam Sigurado ka ba? Napaka-demanding mo nga sa oras niya. Sobrang selosa mo pa, tamang hinala ka pa. Kahit siya yung nagkakamali sa'yo, ikaw pa rin yung naghahabol sa kanya. Ikaw ba talaga takot? O ayaw mo lang aminin sa sarili mo? Kaya inspired. Kaya sa mga bagay na dapat mong baguhin upang ang isang lalaki, di ka na matiis. Kasi kapag nakikita yung lalaki, sabihin na lalaki low value ka. Sabihin na lalaki patay na patay ka sa kanya. Hindi na siya dapat pang maghabol sa iyo. Wala siyang dapat pang gawing effort sa iyo sapagkat kuwang-kuha ka na niya ang puso mo. Dahil kitang-kita niya na hindi mo na kayang mabuhay nang wala siya. Ngayon, titisin ka talaga ng lalaki. Alam na kasing mahal na mahal mo siya Pero wag mo ipakita yan. Baguhin mo yan. Magtataka yung lalaki bakit iba ka na. Hindi na tulad ng dati, di ka na sobrang balo sa kanya at matitiis mo na rin siya. Dahil doon sa psychology, yung utak ng tao ay talagang makikurious at lagi kang iisipin dahil sa pagbabagong nakikita niya sa'yo. Doon nagsisimulang mag-isip yung tao kapag may nakita siyang pagbabago Diba? Kahit kayo naman, pag may nakita kayong pagbabago sa asawa nyo o sa boyfriend nyo, nagtataka kayo, isipin ang isip, parang nagbago na siya. Parang hindi siya tulad ng dati, ganun din ang pakita mo. Ganun din ang iparamdam mo, iparanas mo sa lalaki. Upang talaga namang bumaba ang pride niya sa'yo. Magbagong pagtingin niya sa'yo. Hindi ka na niya matiis. Muli na kayo makapag-usap at makapag-ayos kayo, ka-inspired. At ang pangatlong bagay na dapat mong baguhin para di ka na matiis ng isang lalaki. Baguhin mo ang masama mong amoy sa katawan niya ng pangatlo, ka-inspired. Ano yung ka-inspired? Masamang amoy sa katawan? Talaga bang kasama yan? Siyempre naman. Yung iba, real talk lang. Iba lang naman sa inyo. Kababaing tao ang baho. Kababaing tao may putok. Kababaing tao ang baho ng hininga. Ang baho ng buhok, ang baho ng balat, at ang baho ng ka-inspired. Kababaing mong tao, may partner ka, may asawa ka na, may boyfriend ka, ka-inspired. Sobrang busy, ang dami ko kasing ginagawa. Lagi akong pagod, pinagpapawisan ako. Wala na akong panahon sa sarili ko. Wala na akong panahon sa ganyan, ganito. Talaga naman ka-inspired. Huwag mong pabayaan ang sarili mo kahit ano pa mang ginagawa mo. Prioridad mo sarili mo yan Diba? At may partner ka. Alam niyo mga ka-inspired, kahit mahal ka pa ng partner mo, ng asawa mo, ng boyfriend mo,
Kung pinapabayaan mo naman ang sarili mo, sigurado ka inspired, mato-turn off yan sa'yo. At kapag nangyari yon, manlalamig yan sa'yo. At kapag nangyari yon, mag-aaway lang kayo. At kapag nangyari yon, malaki ang posibilidad talaga maghiwalay kayo o ipagpalit niya sa iba. Kaya ayusin mo yung sarili mo, palagi kang magpaganda, mag-self-improve at laging mabango. Huwag mong hahayaang mabaho ka o mabantot ka, lalo kapag kasama mong lalaki na mahal mo. O aminin nyo na, yung iba sa inyo, hindi ko kayo masisisi. Yung iba sa inyo, dahil sa trabaho, nagpapawisan, sabi natin namamaho talaga dahil sa ginagawa bilang isang masipag na babae, masipag na tao. Naunawaan ko yun. Pero huwag nyo yung gawing dahilan. Huwag nyo yung gawing dahilan o rason para maging mabaho ka. Diba? Ka-inspired. Baguhin mo yan. Talaga naman, kung ayaw ng babae ng mabahong lalaki, ayaw din namin yan, yung mabahong babae. Lalo may partner ka na, talaga naman, lalayuan ka niyan, at titiisin ka talaga, ka-inspired. At ang pang-apat na bagay na dapat mong baguhin upang di ka na matiis ng lalaki, iwasang magpapansin sa kanya, yan ang pang-apat yung inspired. Baguhin mo yan. Masyado kang papansin obvious ka na. Ayaw na lalaki yan. Ang dapat nga, ang lalaki, gusto nga namin, nag-challenge kami, nag-ahabol kami, nag-effort, tapos ikaw pa yung magpapapansin sa amin? Bakit? Dahil baliw ka. Dahil di mo kaya nga, ka-inspired. Talagang titiisin ka na lalaki pag ganyan ka. Kaya mong masabik yung lalaki ma-challenge sa'yo. Yung papansin ka. Diba? Nag-away lang kayo, siya na nga yung nagkamali sa'yo, di kayo nagkaintindihan, nag-no contact lang din sa'yo, papansin ka na. Aminin nyo na. O ayaw nyo aminin. Yung iba sa inyo, papansin talaga. Kunwari, ganito, kakausapin si ganyan, pero totoo, magpo-post ng ganito, magmamay din ng ganyan, tapos parinig-parinig, patama-patama sa mga pinopost. Pupunta kunwari doon sa kaibigan, pero totoo, nandun kasi yung lalaki. Iwasan nyo magpapansin. Alam na lalaki yan. Matuturn up sa'yo yan. Mas talo kang titiisin. Mas talong mawawala yan. Magpaka-high value ka. Mag-no contact rule ka. Mag-self-improve ka. Mag-focus ka sa sarili mo. At ang pansinin mo ay ang buhay mo. Pag nakita ng lalaki yan, magiging high value ang tingin niya sa'yo. Huwag puro lalaki ang iniisip nyo. Huwag puro lalaki ang inatupag nyo sa buhay. Mag-focus kayo sa goal nyo, sa grind nyo, sa sarili nyo. Pag nakita ng mga lalaki yan, maraming manliligaw sa'yo. At ang lalaki na tumitiis sa'yo, ibabalik sa'yo. Bagay na dapat mong gawin. Bagay na dapat mong baguhin. Upang isang lalaki ay hindi ka na matiis, ka-inspired. At malamang bagay na dapat mong baguhin para di ka na matiis ng isang lalaki. Huwag sobrang ma-pride, lalo na kung mali ka. Yan ang panlima, ka-inspired. Ang problema naman yung iba din hindi ko lagi nila lahat, hindi kayo magkakatulad Pero yung iba sa inyo, sobrang mapapride. Babae din yun pride. Ikaw na ngayon may mali. Aminin nyo, kahit kayo, may kilala kayong kaibigan na ganyan, may taong kilala kayo na ganyan, kababaeng tao, siya na ngayon mali, siya pa yung ma-pride. Diba? May mga babae kasi na mapagmataas din May mga babae na bossy, may mga babae na feeling tama palagi. Diba? Feeling tama. Pag sinabing kulay-pulay yung buwan, kailangan, oo ka na lang, pulay yung buwan. Dahil pag nakipagtalo ko pa, di magpapatalo sa'yo. Ka-inspired bilang isang babae. Dapat kahit na sabihin natin may value ka o mataas ang status mo sa buhay, maganda ka, sexy ka, huwag masyadong ma-pride. Lalo na kung mahal mo ang isang lalaki at mahalaga sa iyo ang relasyon nyo. Nasa huli ang pagsisisi. Aanuhin mo yung ganda. Aanuhin mo ang value mo. Kung iiwan ka lang din ng lalaking tinitibok ng puso mo, kung papabayaan ka ng pagpapalit ng lalaking mahal mo, di po ba ka-inspired? Diba? Kaya magpakumbaba. Pag-usapan ng problema. Hindi ka-inspired, maganda ako Ka-inspired, sexy ako. Okay lang kahit lumayo siya. Okay lang kahit pagpalit niya ako. Okay lang ka-inspired kahit napabayaan na kami ng mga anak niya. Isipin mo, may anak na kayo, okay lang sa'yo na maghiwalay kayo. Okay lang ka-inspired na boyfriend ko pa lang naman siya, marami naman maniligaw sa akin Ganun ba yan? Ka-inspired, laging nasa huli ang pagsisi. Nasasabi mo yan ngayon kasi ma-pride ka pa, nandyan pa siya. Pero pag nawala yan sa buhay mo, dun mo maiisip ang halaga niya. Kaya, tip ko sa inyo, bilang isang babae kayo, pag alam nyong mali kayo, matuto kayo magpakumbaba. Hindi wag puro bunganga.
Yung ibang babae, alam niyang mali siya, siya pa yung, gusto niya, siya pa yung manalo eh. Alam mo na nga mali ka, na babae ka, nakikipagtalo ka pa sa asawa mo. Nakikipagtalo ka pa sa boyfriend mo. Natuto kayo magpakumbaba, maging submissive, magpasakop sa isang lalaki upang magkaunawaan kayo. At yan ang gusto ng Panginoong Diyos bilang isang babae tulad mo. Ka-inspired sa isang mga bagay na dapat mong baguhin. Kahit na babae ka, huwag masyadong ma-pride. At talaga naman, hindi ka matitis ng lalaki pag nakita niyang ganyan ka. At ang pang-anim na bagay na dapat mong baguhin para hindi ka na matiis ng sa lalaki, bigyan mo siya ng sapat na kalayaan. Yan ang pang-anim ka-inspired. Anong ibig sabihin ng ka-inspired? Sapat na kalayaan. Eh, baguhin mo kasi yung pagiging mahigpit mo. Baka masyado kang mahigpit. Alam nyo, kaya kasi nitiis ng lalaki, masyado kang needy. Yung pagiging mahigpit, pagiging needy yan. Ganun ba yun? Pag mahigpit ako, needy ako. Oo. Bantay ka ng bantay eh. Gusto mo kayo lang lagi, mag-uusap, magganito, ganyan. Napaka-needy mo, tigil mo yan. Matitiisin ka talaga ng lalaki. Pagkat talaga naman kakawala sa'yo yan. Hindi siya makahinga sa'yo. Lalayo sa'yo yan. Kaya naman kayo inspired. Bigyan mo siya sapat na kalayaan. Huwag masyadong mahigpit, huwag masyadong maluwag. Dapat sapat lang. Bigyan mo siya ng sapat na oras para sa linya, pagkakataon para maging masaya sa mga bagay na ginagawa niya. Basta alam mo lang na wala siyang ginagawang mali o masama. At hindi niya napapabayaan ang relasyon nyo. Hindi niya napapabayaan. Matuto kang umunawa. Maging maunawain ka bilang isang babae sa partner mo. Maging matyaga ka bilang isang asawa. Maging maintindihin ka sa boyfriend mo. At tawakan mo palagi ang pangunawa at pasensya mo. Sapagkat lalaki yan, ka-inspired. Sa mga bagay dapat mong baguhin. Bigyan mo siya ng sapat na kalayaan, huwag ka masyadong mahigpit upang siya lalaki ay hindi magalit sa'yo. At di ka niya tiisin sapagkat siya mismo ang makakamiss sa'yo at maghahanap-hanap sa'yo ka-inspired. At ang pitong bagay mo na dapat mong baguhin para di ka na matiis ng isang lalaki. Baguhin mo ang palaging paglimot sa Panginoong Diyos. Ama, o pumags mo dyan ang pampito. At pinakahuli, isang pinakamahalaga. Kaya kayo nagkakaganyan din siguro dahil di nyo kasama ang Panginoong Diyos. Lagi sentro ang Panginoong Diyos sa inyong relasyon. Nakakalimot kayo eh. Kapag may away, pag may tampuhan, di pagkakaunawaan, talagang nagtatalo, kinakalimutan na lumapit sa Panginoon. Hindi nagpe-pray. Tulad ng ganyan, tinitiis ka ng asawa mo, ng boyfriend mo. Hindi siya nagpaparamdam sa'yo. Hindi siya nagre-reply sa'yo. Sinisin ka lang. Nakikita mong online siya, pero di ka may napansin. Diba? Alam niyang nalulungkot ka, alam niyang umiiyak ka, alam niyang naghihinagpis ka, alam niyang nasasaktan ka, pero tinitiis ka niya. Talaga naman ka-inspired. Nung dapat mong gawin, lumapit kayo sa Panginoong Diyos. Pagkat ang Diyos ay maawain. Alam niya kung ano nararamdaman mo. Ang gusto lang ng Panginoon ay lumapit ka sa Kanya. Hindi ang Diyos ang lalapit sa iyo. Ikaw ang lumapit sa Kanya. Problema sa inyo, gusto nyo, hindi na kailangan mag-pray. Gusto nyo, basta na kayo tulungan, lumapit kayo. Patunayan nyo may tiwala kayo sa Panginoon. Hindi yung naghintay lang kayo ng hintay. Ka-inspired sa isang mga bagay na dapat mong baguhin ng laging paglimot sa Panginoon. Palagi inyong alalahanin na merong Diyos na laging tutulong sa inyo. Pag may problema kayo, nag-aaway kayo, o tinitiis ka ng partner mo, ay lumapit ka sa Diyos at tutulungan ka niya. Sa katagalan, siguradong magkakaayos pa rin kayo, ka-inspired. Sumakto lang po na maraming salamat mga-inspired sa pagtapos ng vlog nito. Tapos ito pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasasama po makasubscribe at click nyo rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong upload. Sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, pakimayos lang po sa aking Facebook. Ay po yung profile picture ko, pakimayos lang po ako. Ako mismo magre-reply at kakausap sa inyo tungkol sa inyong problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga-inspired, maging kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!